So, nang nasipa ako, tumama ngayon doon sa Santo Niño. Bumagsak na bali ang leg. Ngayon, may problema kami dahil every 6 o'clock, nagdadasal kami ng rosaryo. Eh, ang nanay mahilig magkaano ng bubble gum. Nangongolekta yun. I don't know where it's coming from. So, dahil suhi daw siya, practice daw yun para pag may natinik, matutulungan niya. So, naisip ko, dikit natin yung bubble gum yung leg. Kasi magsi 6 p.m. na, it's time to pray. So, parating na rin ng nanay. So, dinikit namin 3. So, yan, okay naman, stable. At ang altar namin, nasa likod. Diyan dumating na si nanay. Dala yung mga ulam, dasal muna tayo mga anak. So, ang altar nasa likod. Ang nanay nagdadasal dito, nakaluhod. Kaming 3 nakaluhod din. Kuya, Ichay, ako. So, nanay nag-umpisa ng dasal. Yung dalawang kapatid ko, pinipilit wag tumawa. So, tingnan ko, bakit kaya? Pagtingin ko doon sa Santo Niño, nakaganyan, unti-unting nababali ulo. So, unting bumagsak, sumigaw ang nanay ko, ah! Ngayon, pagkatapos doon, alam niyo na, tinali ako sa silya. Alam niyo yan. Pero ano lang, pabiro lang yun. Parusa sa'yo dahil makulit ka. So, marami pang kwento nun. Ako rin experiment niya ng mga pagkukulot. So, sa high school na ako nun. Pagdating ko ng high school, kinky pa minsan yun. Tapos, meron akong malit, para akong Michael Jackson and Billy Cyrus. So, I also help her pedicure, manicure kasi she cannot really do her right hand. So, marami natuto sa kanya. I spend a lot of time with her. Same as with my dad, daddy. I've learned a lot how to be resourceful, creative. So, that, really helped me to live by myself overseas. But one more story na talagang really touched me when around mid-70s, may lindol sa Manila. One of the hardest hit na. Maliit lang bahay namin. Yun ang living room namin. Yun na rin ang playing room namin. Yun na rin dining room. Ang nanay ko nasa may bintana. Naalala ko to Ay kuya, Ichay, somewhere sa window. Ako sa other end ng room. Biglang lumindol. Ang lakas ng lindol. Ang ano doon sabi ka, halika anak. I cannot get to her. She's only like 5 feet away from me. So umiiyak na ako kasi I just couldn't reach her. Eventually, we get together. Akapan na. Ngayon, ang nanay, just like that, naglatag ng kumot doon sa table. Ginab niya mga damit sa mga picture frames. Yun ang naalala ko din Sa kanya binalot na parang Santa Claus. Then she grabbed us, walked down the stairs, punta kami sa... At the same time, may sunog din sa anong ang tawag din sa... Hindi, yung tindahan, yung market. Talipapa. So, may chaos talaga sa street. Nag-iiyakan tao, nag-iimpake lahat, nagtatakbuhan. So, karga niya si Ichay. Dala pa niya yung... Ewan ko paano niya nadala yung mga damit. Ang kuya hawak niya. Ako nakahawak ko sa saya. Tumatakbo kami niyan. In the midst of that chaos, when I look at her, yung ko nakita, she's my hero. Kasi, she's just like dancing. The typical, tagat-labi. Napaka-calm. And from then on, siya nag-inspiration ko. I never complain. Nanay never complain. So, ba't ba ako magko-complain? Hindi na magko-complain nanay. That's what I think every day. Ba't ba ako magreklamo? Kahit ba lumaki ko reklamador, pero I still do everything I can to be the best I can. And lagi na lang nagte-thank you nanay every time. Last time I talked to her by phone with Ichay sa hospital just hours before. Sabi ko sa kanya, Nay, kain ka naman kasi pupunta pa kami sa next year for your 80th. Kung magpalakas ka. Sige, palakas ka naman, Nay, and we love you very much. Ang sagot niya sa akin, kahit di na siya makahinga, sabi ko sa kanya, thank you. Sinagot din niya sa akin, thank you. So,
It's been a pleasure to be part of your life, you to be a part of our lives. And thank you very much. And we love you very much. Nanay.